Paano kung nawala ang ating SIM card? Makakakuha ba tayo ng bagong SIM card and same number pa din? Ayan, ito yung latest update sa pagkuha ng new SIM but same number. Watch this. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayan, nawala ba ang inyong SIM card dahil nawala yung inyong phone or nawala ng signal ang inyong SIM? Paano nga ba tayo makakuha ng bagong SIM card then same number pa din? Okay? Disclaimer po muna tayo. Ito pong aking pinagtanungan ay from Globe Telecom. Not sure kung ganito rin po yung process ng ibang telecommunication kagaya ng Smart and dito. Pero possible is same lang din naman sila kasi tulad-tulad naman yan na network. Baka may kaunti lang difference. Okay? Unang-unang dapat natin alamin, dapat active pa yung ating SIM card. Kaya kung siya ay nawala ngayong araw, dapat kinabukasan asikasuhin nyo na, huwag nyo nang patagalin. Kasi pag hindi active yung inyong SIM card, na deactivate ng network, kung ano man network to, automatic hindi na po tayo makakakuha ng new SIM card with same number. Kaya dapat ay, yun nga, pag nawala, pumunta po agad kayo sa pinakamalapit na network ninyo, kung siya ay Smart, Globe, or dito. Then, walang specific month or year kung kailan madi-deactivate yung ating SIM. Kaya nga sabi ko, once na nawala, huwag nyo nang patagalin. Kasi sabi ni Globe, hindi daw nila nalalaman kung kailan daw nadi-deactivate ang SIM. Kaya mas maganda kung nawala agad, ay i-report na po agad para makakuha tayo ng bago nating SIM card. Then, pag nagpunta naman kayo sa inyong mga SIM telecommunication, titingnan naman nila kung active pa. Then pag active, ito po yung mga requirements po na kailangan natin dalhin. Unang-una, valid ID, affidavit of loss pag nawawala. Pero kung nawala lang signal, dala nyo yung SIM, hindi na kailangan. Kung iba ang kukuha, kailangan po ng authorization letter. Yes, pwede pong ibang kumuha. Halimbawa, nasa ibang bansa, pwede namang mag-authorization letter tayo, valid ID ni owner, and affidavit of loss. Next po, ito yung medyo komplikado. Kasi bago tayo makakuha ng bago nating SIM with same number, nakadepende pa dun sa Globe kung may available silang prepaid card. Yon, prepaid card po. Kasi prepaid card yung ating mga SIM na ginagamit. Pag hindi available, maghihintay pa po tayo ng 2 to 3 months. Dito sa lugar namin, kasi probinsya nga ito, kaya madalas wala. Nagre-request pa sila ng 2 to 3 months para dumating yung bagong prepaid. Kaya possible, pag kayo medyo nasa Metro Manila, NCR, baka hindi naman gato ang sitwasyon nyo. Kumbaga nakadepende. Pero dito sa probinsya, sa Batangas, madalas wala. Kaya 2 to 3 days maghihintay pa tayo para makareceive tayo ng prepaid card. Pero, yun nga, if hindi available yung prepaid card, meron naman silang ino-offer na postpaid. Nang ino-offer nga sa amin yung 599 monthly. Pag yun ang kukunin natin, yung postpaid, ay mabibigay agad sa inyo yung bago nyong SIM with same number. Yun nga lang, monthly magbabayad ka ng 599 kasi siya ay postpaid na. Pero sabi nga, tinanong ko paano kung wala nang pambayad, paano maano yung SIM, baka kasi di madi-deactivate din, ganun din. Pero sabi nila, pag wala na daw pambayad, pwede pa rin naman ipatigil na lang yung postpaid. Dapat naka 8 months nga lang, dapat naka 8 months na siyang ginagamit. Yun nga, ay di na sa inyo, depende na sa inyo kung maghihintay kayo ng 2 to 3 months for the prepaid or magpo-postpaid na kayo. Pero nga, depende yan. Baka kasi sa lugar namin nga malayo sa Kabiasnan, kaya matagal bago dumating 2 to 3 months. Pero possible pag kayo mga nasa Metro Manila, NCR, siguro naman ay meron silang prepaid SIM doon. Okay po, yun lang. Hopefully makatulong to sa mga nawala ng SIM card, sa nawala ng signal. Pwede kayong kumuha po ng
bagong SIM with same number. Yan, gawin nyo lang yan. At kung may tanong po kayo, pwede nyo i-comment yan. Baka masasagot ko. Hindi ko lang naisama dito sa aking content. Maraming salamat.